Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Itago niyo na lang ako sa pangalang Andre, 28 taong gulang, at panganay sa tatlong magkakapatid. Ang aking ama ay nasa abroad. Samantalang si mama naman ay kasama lang namin sa bahay. Kahit ngayon na may asawa na ako, ay hindi ko pa rin inihihiwalay si mama sa amin. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong ako ay binata pa lamang at nasa high school. Noong naroon pa kami sa dati naming tirahan sa lungsod ng Manjuyod. Bali lumipat lang kami, kaya sa kasalukuyan ay narito na kami sa Bais City, Negros Oriental. Mabalik po tayo sa dati naming bahay doon sa Manjuyod. Yari po iyon sa hollow blocks na pininturahan ng kulay maroon. Tapos may terrace po kami sa labas ng main door. Ang sahig namin ay gawa sa tiles. Maayos ang mga bahay doon pero hindi naman subdivision. Iyon nga lang, ang mga nakatira sa bawat naroong tahanan ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Wala gaanong panahon sa pangangapit bahay o sa tsismisan sa kalye, maliban sa isang tindahan kung saan nagpupuntahan ang mga taong gustong sumagap ng mga lokal na tsismis. At pinangungunahan iyon ng may-ari din ng tindahan na si Aling Wilma. May kapitbahay kami doon na isang matandang lalaki. Nauna pa siyang nanirahan sa amin doon. Itago na lang natin siya sa pangalang Mang Diego. Isang matandang binata si Mang Diego. Mag-isa lang siyang nakatira sa malaking bahay niya na nasa loob ng sarili niyang compound. Sa pagkakaalam ko, hindi rin siya lumalabas ng kanyang compound at minsan lang din makita. Ito ay sa tuwing nagwawalis lang siya sa harap ng bakuran at naglilinis ng kanyang manukan. Iyon lamang ang tanging kabuhayan na meron siya. Hindi naman siya abusado at hindi rin namimerwisyo sa iba. Pero hindi ko alam kung bakit wala siyang kaibigan. Para bang iniiwasan niya na makipaglapit sa kahit kanino. Kung ako ang tatanungin, ay wala namang problema iyon sa akin. Sabi kasi ni Mama na mas maganda raw ang kapitbahay na umiiwas sa pagiging masyadong malapit. Kasi minsan, nagiging abusado na rin. Mas mabuti na iyong civil dahil merong boundary sa isa't isa at malayo sa gulo. Sang-ayon naman ako sa sinasabi ni Mama. Kaso nga lang, hindi ko maiwasang makaramdam ng awa para kay Mang Diego. Kasi mag-isa na nga siya sa buhay, wala pa siyang kaibigan. Tuwing gabi, kapag nag-aaral ako ng mga lesson sa kwarto, ay hinahayaan kong nakabukas ang aking bintana. Napansin ko ang paglabas ni Mang Diego sa kanyang bahay tapos magpapakain ng manok sa gabi. E di ba, dapat hapon ang pagpapakain ng mga manok? Pero dahil sa mga manok niya naman yun at trip niya rin, kaya wala na akong pakialam sa isyu ng kapitbahay kong iyon. At hindi ko na pinairal pa ang aking kuryosidad at hinayaan na lamang ito. Lumipas ang mga araw hanggang sa tuluyan ko nang makalimutan ang tungkol kay Mang Diego. Naging abala na ako sa pagre-review dahil malapit na rin noon ang exam namin. Madalas akong ginagabi sa pag-uwi dahil natatagalan ako sa pagbabasa ng mga libro na may kinalaman din sa lesson namin sa school. Isang gabi, naglalakad ako pauwi mula sa paaralan nang mapadpad ako sa kumpulan ng mga tao sa may tindahan ni Aling Wilma. Ilang bloke na lang ang layo noon bago makarating sa bahay namin. Narinig kong pinagchichismisan ng mga tao si Mang Diego sa pangunguna mismo ni Aling Wilma. Ayon pa sa aking narinig, napag-utusan niya daw si Tintin, ang kanyang panganay na anak na bumili ng itlog kina Mang Diego. Si Mang Diego lang kasi ang may manukan doon at nag-iisang supplier namin ng itlog.
Bali sa kanya kumukuha ng itlog ang mga tindahan. Maayos pa daw nang umalis si Tintin, ngunit nang umuwi ito, ay gayon na lang ang kanyang pagtataka nang makitang tulala na at tila may nasaksihang hindi kaaya-aya. Sinubukang tanungin ni Aling Wilma ang kanyang anak kung ano ang nangyari dito. Ang sabi lang naman daw ay natatakot na siya kay Mang Diego. May ginagawa daw kung ano-ano ang lalaki sa kanyang tahanan. Noong bibili sana siya ng itlog, ay namataan niya si Mang Diego na kinakausap ang mga manok nito. Maya-maya pa raw ay nagulat siya dahil ang manok na nakita niyang kausap ng matanda ay biglang lumaki at nag-anyong tao. Makailang beses pa raw niyang kinusot-kusot ang kanyang mga mata upang tiyakin kung totoo ba talaga ang kanyang nakikita. Ngunit sa kasamaang palad, walang kasinungalingang ipinapakita ang kanyang paningin. Mangiyak-ngiyak na umuwi si Tintin at hindi na tumuloy sa pagbili ng itlog. Dahil sa aking narinig, ay bigla ko namang naalala ang nangyari noong nakaraang araw. Iyong pagtatawag ni Mang Diego ng manok niya at pagpapakain nito kahit pa malalim na ang gabi. May koneksyon kaya iyon sa aking narinig na kwento ni Aling Wilma tungkol sa naging karanasan ng kanyang anak. Para masagot ang aking mga katanungan, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Iyon ay ang tuklasin ang lihim ni Mang Diego. Hindi ako agad umuwi sa amin kagaya ng napagplanuhan kong gawin. Tinumbok ko ang kalsada sa tapat kung saan naroon ang bahay namin at bahay rin ni Mang Diego. Matibay at may kataasan ang kanyang pader at yari naman sa bakal ang gate. Pero noong umikot ako sa bandang likuran ng kanyang bahay, ay may nadaanan akong bahagi na may takip na yero. Pero nakabaklas ang bahagya na may yero, kaya pwede iyong madaanan ng tao para makapasok. Maliwanag pa ang kanyang bahay nang makapaglibot ako. Kaya alam kong gising pa siya at kailangan kong mag-ingat. Dahil nababahala din ako na mahuli ng matanda. Pero hindi ako dinapuan ng takot dahil mas nangingibabaw ang kagustuhan kong malaman ang katotohanan. Pakiramdam ko nga noon ay para akong isang detective na may tutuklasing malagim na misteryo. Kailangan ko lang mag-ingat nang sa gayon ay hindi ako mahuli. Matagumpay akong nakapasok sa kanyang bakuran at dahan-dahan na naghanap ng mapagtataguan. Wala akong makitang halaman na maaari kong mapagkublian. Ang tanging nakikita ko lang ay ang may kalakihang kulungan o kamalig kung saan naroon ang mga kulungan ng manok sa loob at iilang drum na walang laman. May nakatambak din na basura sa harapan noon. Habang sinusuyod ko ng tingin ang paligid, ay nakalanghap ako ng hindi kaaya-ayang amoy. Tila ba nabubulok na karne at malansang pinaghugasan ng isda. Tinakpan ko ang aking ilong gamit ang panyong kinuha ko sa bulsa at inilibot ang tingin sa paligid. Sa may main door ng bahay, namataan ko si Mang Diego. Nakangisi at abala sa pagpapakain ng kanyang mga manok. Hindi lahat ng manok niya ay nasa kulungan. May mga native kasi siya na alaga. Iyong mga nakadapo lang madalas sa puno sa may harapan. Mga durog na uling ang inihahagis niya sa mga ito. Dahilan para magtaka ako. Kailan pa natutong kumain ng uling ang mga manok? Tanong ko pa sa aking sarili. Mabilis naman akong nagtago sa takot na makita niya ako. Habang naghihintay, narinig ko siyang kinakausap ang mga manok. Hindi ko maintindihan kung bakit tila mga tao kung kausapin niya ang mga ito. Pero masama talaga ang kutob ko. Mahinang humagikhik si Mang Diego at nagsalita. Habang naririnig ko ang mga sinasabi niya. Hanggang sa may binanggit siyang pangalan at inuutusan niyang umalis at huwag daw babalik hanggat wala itong dalang biktima. Inilingalinga ko ang aking paningin sa paligid
pero wala namang ibang tao. At habang sinasabi niya ang kanyang utos, ay nakatingin siya sa isang may kalakihang tandang na nasa kanyang harapan. Tsaka, anong ibig sabihin niya sa biktima? Inuutusan niya ba ang manok na pumatay ng tao? Tanong ko pang muli sa sarili ko. Hindi ako nakakagalaw doon sa aking pinagtataguan. Hindi kaya nasisiraan na ng bait ito si Mang Diego? Kinakausap na ang mga manok niya eh. Bago ko pa man siya husgahan ng pagkabaliw, ay natulala na ako nang makita kong ang manok na nasa harapan niya ay dahan-dahan ng lumaki at nagiging anyong tao. Pinagpawisan ako ng malapot dahil sa aking nakikita. Hindi pala talaga nababaliw si Mang Diego, kundi may nakakasindak na lihim pala siya sa likod ng kanyang pagkatao. Noong magbago na nga ng tuluyan ang itsura ng manok, ay nagpatuloy pa sa pagsasalita si Mang Diego. Inutusan niyang lumarga na at magmadali kung ayaw daw ng nilalang na malintikan sa kanya. Tila nawala ng lakas ang aking mga tuhod dahil sa aking nadiskubre. Simulat sa pool, noon lang ako nakasaksi ng bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Nagagawa niyang mag-alaga ng mga nagbabagong anyo na manok at nauutusan niya pa ang mga ito. Noong pumasok na si Mang Diego sa loob ng kanyang bahay, ay dahan-dahan na akong naglakad ng nakapayuko, papabalik kung saan banda ako pumasok. At noong nasa kalsada na ako, ay naglakad ako ng normal na tila walang nangyari at nanggaling lang sa unahan. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi kasi naglalakad akong tulala at malalim ang iniisip. Ni hindi ko na nga nasagot pa ang mga tanong ni Mama kung bakit ako balisa at parang natatakot. Noong mahimasmasa na ako ay sinabi ko lang sa kanya na may nakita akong nakakatakot pagdaan ko kina Mang Diego. Sabi naman ni Mama na napakalawak daw ng imahinasyon ko. Baka mga sinampay lang na damit ang mga iyon. Minsan kasi, nakakalimutan ng matanda na ligpitin ang kanyang mga sinampay. Hindi ko na lang din ipinagpilitan kay Mama kung ano man ang nakita ko. Dahil mahirap naman talaga iyong paniwalaan kung hindi niya makikita ng aktwal. Pilit kong kinakalimutan ang mga bagay na iyon sa paglipas ng mga araw. Natakot talaga ako sa aking natuklasan. Alam ko ng isang delikadong uri ng tao o nilalang si Mang Diego o kung ano man siya. Dahil hindi na rin ako sigurado kung totoong tao pa ba ang matandang iyon. Kaya naman, ni ang pagsulyap sa bahay ng matanda ay hindi ko na ginagawa. Kaya nga lang, nakakadismayang pakinggan na kung kailan iwas na iwas ako sa kanya, ay saka naman hahanap ng paraan ang tadhana para lumapit ako sa matandang iyon. Isang araw, inutusan ako ni Mama na bumili ng buhay na manok at isang tray na itlog sa manukan ni Mang Diego. Gusto ko sanang tumanggi, pero ano naman ang idadahilan ko kay Mama kung bakit ayaw kong pumunta doon? Siguradong pagagalitan niya na naman ako kapag sinabi kong ayaw kong pumunta doon kasi natatakot ako. Baka nga rin, sabihin niya pa na nagtrespassing ako sa bahay ni Mang Diego, kaya ako takot na bumalik doon. Kaya kahit kinakabahan, ay tinanggap ko na lang ang perang iniabot ni Mama at pinanlalakihan pa ako noon ng mata habang sinasabing dalian ko na raw dahil gagamitin niya ang itlog. Sa totoo lang, ayoko talagang magpunta sa bahay ni Mang Diego. Maging sa paghakbang ay dahan-dahan lang ako at halos ayokong umusad pa. Kaso nga lang kahit anong bagal pa ang gawin ko sa paglalakad, ay nakarating pa rin ako sa bahay ng matanda at huli na para umatras pa. Lalo na at sa pagkakataong iyon ay nakaawang ang gate ng kanyang compound at natatanaw niya na ako. Nilapitan ako ni Mang Diego at tinanong kung ano raw ang kailangan ko. Kumakabog ang dibdib ko ng mga sandaling iyon. Sa tingin ko nga
ay nagsiakyatan na lahat ng dugo ko sa ulo dahil sa sobrang pagkabalisa. Para wala ng maraming satsat, ay kaagad ko nang sinabi kung ano ang kailangan ko. Inaya niya pa nga akong pumasok sa bahay niya, ngunit hindi na ako nagtangkang sumama sa loob. Hindi na ako papasok sa bahay ng isang nakakasindak na uri ng nilalang. Wika ako pa sa aking isipan. Hindi niya na rin naman ako pinilit pa. Mukhang naiintindihan niyang ayaw ko pumasok sa loob at wala akong balak na magpaliwanag pa sa kanya. Noong maibigay niya na sa akin ang mga bibilhin ko, ay kaagad na akong lumarga nang walang lingon-lingon pa. Akala ko ay iyon na ang huling pagkakataon na makakapasok ako sa kanyang compound. Ngunit nagkamali ako. Ang pinsan kong si Jeffrey ay nagkataong nagbakasyon sa amin. Mabait na tao si Jeffrey, madaling magkaroon ng mga kaibigan at mas matanda siya sa akin. Sa totoo lang, kasundong-kasundo niya si Mang Diego kahit 2 beses pa lang silang nagkakausap. Minsan, napag-utusan ni Mama si Jeffrey na bumili ng itlog kina Mang Diego dahil nag-request ito kay Mama na ipagluto siya ng leche flan. Kaya siya na rin ang pinabili ni Mama ng itlog. Magmula lang noon ay naging malapit na sa isa't isa si Jeffrey at si Mang Diego. Madalas na siyang imbitahan nito na tumambay sa compound ng matanda at madalas din siyang pagsilbihan ng kung ano-anong mga pagkain. Hindi naman nag-iisip ng masama si Jeffrey sa ipinapakitang kabaitan sa kanya ng matanda dahil naisip niya raw na baka gusto lang talaga ng may makausap at maging kaibigan. Isang araw, maagang umalis ng bahay namin si Jeffrey. Nagpaalam naman siya kay Mama na pupunta lang daw sa bahay ni Mang Diego. Hindi naman nabanggit kung anong gagawin niya doon. Baka kako, mag-iinuman sila at kakain ng mga pagkaing inihanda ni Mang Diego. Gabi na noong umuwi sa amin si Jeffrey. Noong magkausap nga kami ni Jeffrey pagkahiga namin sa kwarto, naikwento niya sa akin ang mga nangyari sa loob ng tahanan ni Mang Diego. Pinakatay raw siya nung matanda ng iilang pirasong manok sa kadahilan ng kaarawan daw pala nito. Wala ng pamilya si Mang Diego, kaya pinili niyang si Jeffrey na lamang ang maging kasama niya sa pagse-celebrate ng kanyang kaarawan. Sa katunayan niyan, tanging silang 2 lang ang nasa loob ng bahay. Walang ibang bisita si Mang Diego, kaya ito lang ang solong nagluto ng lahat ng pagkain na inialok nito sa pinsan ko. Naintriga ako sa sinabi ni Jeffrey at kahit inaantok ako ay nakinig talaga ako sa kanya. Sabi pa ni Jeffrey, tahimik lang daw sa hapag si Mang Diego. Matipid ito sa pagsasalita pero panay ang pag-aasikaso sa kanya. Hanggang sa makarami siya ng kain at nakakapagtakang nagbilin daw ang matanda na huwag niyang itatapon ang mga buto ng manok. Imposible naman daw na para sa aso, kasi wala namang aso ang matandang iyon. Basta huwag lang daw niyang itatapon ang mga buto, kaya palihim na lang niyang pinagmasdan ang mga susunod na gagawin ng matandang si Mang Diego. Sinadya niyang damihan ang pagkain kasi gutom din talaga siya at masarap naman daw ang pagkakaluto. Ayon pa nga sa kwento ni Jeffrey, halos maubos niya ang inihandang ulam ni Mang Diego, kaya alam niyang kaunti na lang ang natitira sa loob ng kaserolang pinaglutuan noon. Ang problema lang dahil nakita niyang hindi itinapon ni Mang Diego ang mga buto ng pinagkainan niyang manok at muling ibinalik sa kaserolang pinaglutuan. Nagtaka man daw si Jeffrey, ngunit hindi naman siya nagpahalata. Sabi nga niya, baka raw nag-uulyanin na si Mang Diego at nakalimutan lang kung saan dapat ilagay ang mga buto ng manok kasi may kaunting natira pa naman na malinis na ulam sa kaserola. Kaya naman nang ayain siya ni Mang Diego na makipag-inuman ay nagpresenta siyang siya na ang magsasandok ng pulutan. Wala naman daw naging pagdududa sa kanya ang matanda
at hinayaan siyang pumunta sa kusina. Halos hindi niya raw kayanin ang pangingilabot nang mapagtantong ang mga butong ibinuhos ni Mang Diego sa kaserola ay naging bagong lutong ulam na uli. Hindi na iyon mga buto, kundi mga hiniwang karne ng manok na may laman na uli. Napaantanda raw siya at sinamaan na ng pakiramdam. Nanginginig siyang kumuha ng iilang piraso at inilagay sa plato, saka dinala sa sala. Noong mapansin niyang may nakahanda ng baso para sa kanya doon sa lamisita na may laman na ring alak, ay kaagad niya na itong dinampot at nilago. Nahihirapan man, ay naghanap siya ng paraan para makapagpaalam na uuwi na. Sinabi niyang gabi na at baka hinahanap na siya sa bahay. Hindi naman daw siya pinigilan pa ni Mang Diego, kaya nakauwi pa siya sa amin nang walang aberya. Hindi ako makapaniwala sa kanyang mga naikwento sa akin. Dahil sa mga ikinuwento ni Jeffrey, ay ikinuwento ko na rin sa kanya ang naging karanasan ko noong pumasok ako sa compound ni Mang Diego at itinanong ko sa kanya kung anong uri kaya ng nilalang si Mang Diego o kung aswang ba ito. Ang sabi naman ni Jeffrey, ayon na rin daw sa kwento ko, mukhang hindi naman aswang si Mang Diego, pero baka mula siya sa lahi ng mga taong tinatawag na sigbinan. Sila ang mga taong kayang mangalaga at magpasunod ng mga sigbin, pero hindi ibig sabihin na sigbin lang ang kaya nilang alagaan. Marami pang uri ng mga nilalang na kampon din ng kadiliman ang maaari nilang alagaan, kagaya ng daga, ahas, bayawak, gagamba o uwak. At maaaring masama na rin doon ang mga taong isinumpa nila bilang maging isang hayop na kanilang naisin. Maaaring iyong nakita kong manok na naging tao ay tao raw talaga na isinumpa ni Mang Diego gamit ang itim na mahika. Huwag daw kaming magpakakampante at iwasang maging kaaway si Mang Diego dahil pwede niyang utusan ang mga nabanggit na nilalang para magnakaw, manira ng mga ari-arian at pananim, o di kaya kahit pumatay. Lalo pa akong natakot doon sa kwento ni Jeffrey, pero kung walang makakapagpatunay sa totoong pagkatao ni Mang Diego, ay baka pagpapatayin niya na lang bigla ang mga taong hindi niya magugustuhan sa barangay namin, at papaano kung pati kami ay madamay. Medyo mabunganga pa naman kung magsalita si Mama, at kung minsan ay nakikisama rin sa mga marites sa tindahan ni Aling Wilma. Naitanong ko kay Jeffrey kung may alam ba siyang paraan para malaman kung totoong hayop ang nasa harapan o mga taong isinumpa o mga nilalang ng kadiliman na pinag-aanyong pangkaraniwang hayop lang gamit ang mahika ni Mang Diego. Ang sabi niya naman na kailangan daw ay sabuyan ng abo ang nilalang. Kahit pa iyon ay baboy o manok, basta't umaasal ng kahinahinala. Sa pamamaraang iyon daw makikita namin ang tunay na anyo ng kanyang mga alagang hayop. Hindi ko alam kung paano nga ba papaniwalaan ang sinabi ni Pinsan. Para kasing nakakatakot isipin na may kakaiba nga talaga sa pagkatao ni Mang Diego. Isa siyang delikado at mahiwagang tao. Kaya naman, naisip kong pasukin muli ang bahay ni Mang Diego. Pinalipas ko lang muna ang isang linggo bago ko isinagawa ang plano kong pagpasok sa compound ng matanda. Isang gabi noon, matapos naming maghapunan at tahimik na ang aming tahanan, ay nagpasya akong umalis. Hindi alam ni Mama na umalis ako. Ang sabi ko naman kay Jeffrey, natatambay lang ako saglit sa may tindahan. Biniro niya naman ako at sinabing siguro raw ay gusto ko na namang makita ang crush ko na anak ni Aling Wilma na si Tintin. Sabi niya pa, "Nako insan, kapag iyon ang naging asawa mo, magkakaroon ka ng biyanan na bungangera at chismosa.
At sigurado, doon rin nagmana ang anak niya. Tinawanan ko naman siya at sinabing, tatambay lang naman ako roon. Bakit kung ano-ano na agad ang iniisip niya? Pero ang sabi niya naman na ayaw niya raw. Pagod raw kasi siya. Pinagsibak kasi siya ni mama ng panggatong, kaya nananakit ang katawan. Hindi ko na rin sinabi sa kanya ang plano ko na pagpunta sa compound ni Mang Diego. Noong naroon na ako sa loob ng compound, ay inilibot ko muna ang aking paningin sa paligid kung wala ba sa labas si Mang Diego. Noong masigurong wala siya, ay saka na ako nagtuloy sa paglapit sa kanyang bahay, pero doon ako sa may bandang likuran. Hindi ko siya makita sa may kusina, kaya lumipat ako ng pwesto at doon ko siya nakita sa may sala. Nakaluhod siya sa isang altar na maraming nakasinding kandila at hindi naman santo ang nasa harap. May hawak siyang itim na libro, tapos nakapikit at may mga salitang binabanggit na hindi ko maintindihan. Napasabi na lang ako ng, mangkukulam din kaya itong si Mang Diego? May hawak siyang itim na libro eh. Noong matapos siyang magdasal ay kumuha siya ng maliit na punyal at hiniwaan ang kanyang palad, saka ipinatulo sa maliit na mangkok. Tinalian niya muna ang kanyang palad na may hiwa bago iniangat ang mangkok ng nakapikit at muli itong nagdasal. Noong makatapos ay binuksan niya ang pintuan sa kanyang sala tapos naglakad patungo sa kulungan ng mga manok. Dahan-dahan din akong sumunod at naghanap ng mapagsisilipan. Binuksan niya ang kulay dilaw na ilaw sa loob ng kamalig kung saan naroon ang mga alaga niyang manok. Tapos may kinuha siyang parang pambugaw ng langaw na niritasong plastik. Isinawsaw niya iyon sa mangkok na may dugo at iwinisik-wisik sa mga alaga niyang manok. Naisip ko nga noong una na baka naman pampaswerte lang iyon sa kanyang manukan. Pero ilang saglit pa ay may naririnig na akong mababangis na angil sa loob ng isang kulungan na yari sa bakal. Doon ko napagtanto na hindi lang mga manok ang alaga niya. Mukhang may mabangis na nilalang din siyang alaga na maaaring gamitin kung meron siyang ipapapatay na tao. Halos mahirapan ako sa paghinga dahil sa malakas na tibok ng puso ko. Kaya nagdesisyon na akong umalis. Narinig ko pa si Mang Diego na may kinakausap sa loob noong papalayo na ako sa kanyang kulungan. Habang naglalakad ako papabalik sa aming bahay, ay nagdesisyon akong hindi na makikialam sa kung anumang lihim ni Mang Diego. Baka kapag nagkwento pa ako sa iba, ay ipahanting niya ako sa mga mababangis niyang alaga at baka madamay pa ang buo kong pamilya. Maging kay Jeffrey ay hindi ko na iyon ikinuwento. Hindi na rin kailan pa bumalik si Jeffrey sa bahay ni Mang Diego. Kahit pa iniimbitahan siya ng matanda. Sinasabi niya na lang madalas na meron siyang mahalagang gagawin kaya hindi siya pwede. Hindi rin naman namimilit ang matanda. Hindi nagtagal ay umuwi na si Jeffrey sa kanila. Kami naman ay tinawagan ni Papa at sinabing tinawagan daw siya noong may-ari ng lupain sa Bais na tinatawaran niya. Pumayag na raw sa tawad niyang presyo. Kaya makalipas lang ang wala pang isang buwan, ay lumipat na rin kami sa Bais. At wala nang naging balita pa kay Mang Diego. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito, Sir Carl. Sana ay inyong nagustuhan at nakapagbigay ng kaunting kilabot sa iyong mga tagapakinig. Minsan talaga, hindi madaling makilala kung sino sa ating mga kapitbahay ang may pinanghahawakang kakaibang kaalaman. Lalo na kung hindi naman natin sila nakakahalubilo ng personal o malapitan. Kaya dapat mag-iingat palagi at umiwas na magkaroon ng kaalitan dahil baka hindi lang natin alam, isa palang sigbinan ang kaalitan natin at bigla na lang tayong ipapatay sa mga alaga nila.
Maraming salamat po Sir Carl kung iyong maitatampok sa iyong channel ang kwentong ito. More power po sa iyo at sa iyong mga channels. Lubos na gumagalang, Andre ng Bai City, Negros Oriental. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.